Presider. Presider. Diretso na. Dapat yun eh. Atas na yun. Nakarinding ng mga kapatid. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay tumayo at ating awitin ang Softly and Tenderly. 161. Softly and tenderly, Jesus is calling. Tayo po'y pangunahan ni Brother Jam sa panalangin. Tayo po'y masiglang po. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. But the heart's portal is waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Think of His wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, His mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Tayo ay lumuhod para sa isang panalangin. Aming dakilang Ama, mahabaging banal, buhay na Diyos, tahanan sa mga langit. Kami po ay muling lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa panibagong gabi upang kami ay magsamba na naman sa Espiritu at katotohanan, sa buhay at kalakasan. Bigyan niyo kami ng katalinuhang makalangit, mamagitan ng banal na Espiritu at palibutan kami ng mga anghel at sa ganon hindi makalapit at makahadlang ang kaaway upang aming mapakinggan ang mga kinakailangan namin bago matapos ang sanglibutang ito. Kaya ikaw mangusap sa bawat isa at gamitin nyo na may kapangyarihan si Brother Joseph na lahat ng lalabas sa kanyang bibig ay pawang katotohanan at magbibigay ito ng lakas at pag-asa. At lahat higit, maitaas ang iyong pangalan, lahat higit ang iyong karakter na kinakailangan na ma-behold ng bawat isa.
Patawad lamang kung saan kami nagkulang nagkasala. Tulungan niyo kami makita namin ang epekto ng kasalanan at papaano ito wakasan. Maraming salamat din sa patuloy na pagpatawad sa aming kasalanan upang kami ay matuto na magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin at ganoon din kami upang ang kasalanan lamang ang dahilan kung bakit hindi maririnig ang aming mga hiling at dalangin. Dahil ang lahat ng ito ay aming inihiling, di po sa aming karapatan, di alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, tagapagligtas. Amen. Antan. Naimutan. Mikrofon. Tin pa daw kita asan daw na. Teka daw. Saman to daw. Himnan. Dili ka na mandi anak. Katupos na to si Dodong. Okay daw ato. Okay daw. Pero marigula lagi anak. Daw katupos na usahan kan anak wala man diha. Kanina. Ano ni? Magpuli ka daw. Sa how great thou art eh. Ika na. Taas Ano na. yun? Hinaw mo. Sumsugdanan na ni doon. Naray. Oh Lord my God. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, sent him to die as curse can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout and exclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yeah. Joseph, lagay mo. Okay, magandang gabi po sa lahat. Happy worship po. Maraming salamat po sa nag-awit. At purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay binigyan niya ng panahon upang makapagpuri sa kanyang pangalan. At sa pribilehiyo na makapagbahagi ng kanyang mga banal na salita para tayo po ay inspired. At tayo po ay mabigyan ng instruction sa mga oras na ito. Ang ating pong oras ay 7:43. So, tayo po ay magsama-sama sa kalahating oras ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At atin pong pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Bago po magsimula, nais ko po ba kayong hilingan na tayo po ay lumuhod at manalangin? Manalangin po tayo. Amang banal, nandyan po kayo sa karang ng mga langit. Sa mga oras po na ito, ang inyong bayan ay lumuluhod at humihingi po ng inyong mga banal na salita. Pakainin po kami ng tinapay ng buhay, meat in due season, at kami po ay lumago at magkaroon ng tamang pagkakilala sa aming mga sarili at sa inyong panawagan sa bawat isa sa amin at sa aming mga anak. Pinapasalamatan po namin kayo sapagkat kayo po ay mabuti na nagbibigay ng pagkain sa kapanahonan. Ingatan po kami at tulungan po kami na ma-absorb ang mga bagay na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, bago po ako magpatuloy, nakalive ba tayo, bro? Nais ko pong samantalay ng pagkakataon sa atin pong live streaming upang imbitahan ng bawat isa, ang mga kabataan, ang mga pamilya, sa atin pong gaganaping youth camp and family camp. Tama ba? Youth and family camp. Ang date po ay April 29 hanggang May 4. Ayan, April 29 hanggang May 4. Ang venue po ay dito sa Cebu. So, kung kayo po ay nakikinig at malapit, nais po namin kayong imbitahan upang tayo po ay sama-sama na
mag-aral ng salita ng Panginoon kasama ng ating mga minamahal na anak. So, in connection sa youth camp, mga kapatid, tanungin ko po kayo, saan sa Bible naganap ang pinakaunang youth camp? Any answers? Saan sa Bible naganap ang pinakaunang youth camp? Okay? Ang sagot ng ating kapatid ay sa wilderness. Tama? Ang Israel, sa wilderness, papunta sila sa lupaing Kanaan. Tama po ba? So ano po ba yung year para may consider na siya ay youth? Okay. Okay. Ano yung edad para masabing siya ay youth? 12? Anyone? 15? 19 pa ba? Meron pa sagot sa likod? 30. 30 pataas. Okay. So mga kapatid, samahan niyo po ako atin pong pag-aaral ng Biblia sa pinakaunang youth camp. Okay? At ano po yung instruction ng ating Panginoon dito? Marahil marami nagtatanong, ang youth camp po ba ay sanctioned by the Bible na kinakailangan tayo magkaroon ng youth camp? Well, let us prove then. Okay? Samahan muna po ninyo ako, ating pag-aaralan. Samahan niyo ako sa aklat ng Zechariah. Zechariah. At sino sa inyo meron daladalang E.G. White? Pwede niyo ba akong peramin ng inyong cellphone sa merong daladalang E.G. White? Sa Messages to Young People, chapter 7. Messages to Young People, chapter 7. Sino po merong daladalang Messages to Young People? Messages to Young People, page 7. Messages to Young People, page 7. Okay. Sa page 7, verse 1. Pero ating babasahin muna ang Zechariah chapter 2 and verse number 4. Zechariah chapter 2 and verse number 4. Okay, ating simulan sa verse number 3. Sabi diyan, "And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him, and said unto him, Run, spake to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls, for the multitude of men and cattle therein." Anong sabi sa Tagalog? Tumakbo ka, sabihin mo sa batang ito. Spake to this young man. So, sino yung inutusan ng angel? It's the young man. You see, mga kapatid, in the case of emergency, young men ay special sa mata ng Panginoon. Tama po ba? Sino ba yung meron lakas para tumakbo? Sino yung meron lakas para magbigay ng message? Alam niyo, speaking of young men, sabi sa aklat ng 1 John, sabi ni John, I write unto you, who? Young, what? Young men. Okay? Samahan niyo ako sa 1 John, chapter 2. I believe chapter 2. 1 John, okay, no, not chapter 2. Okay. 1 John chapter 2. Sabi dito, 1 John chapter 2, tungkol sa mga young men. Okay? Sabi sa verse number 13. Okay? Okay, at simulan sa verse 14. Sabi niya, I have written unto you fathers, because you have known him that is from the beginning. Next phrase, I have written unto you young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Anong sabi ng Panginoon? Sinusulatan kita
o binata sapagkat ikaw ay malakas. You are strong. Ano po sa buwan ng kusgan? So, mga kapatid, ang ating Panginoon ay merong special calling, yes, sa mga young men. In case of emergency, young men ay inutusan ng Panginoon to run, to give the message. Bakit? Because they are strong. So, ang first camp meeting, mga kapatid, ay nangyari sa wilderness. Ito na nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Alam niyo ba sa wilderness, nung ni-require ng Panginoon yung young men para lumaban sa laban ng Panginoon, alam niyo ba, sila hindi pinayagan ng kanilang mga magulang. Yes, that's the saddest part sa first camp meeting, sa first youth camp. Hindi pinayagan ng mga magulang yung kanilang mga young men and young women to fight the battle of the Lord. Alam niyo yung sabi nila? Gagawin lamang ng mga kaaway ang aming mga young men na mga pray. Ano yung mga pray? Ano yung pray? Pain. We are like grasshopper unto them. At ang nakalungkot na bagay pa, mga kapatid, is the same today. Maraming mga magulang ang ayaw isend yung kanilang mga anak sa battle of the Lord. Marami silang dreams sa kanilang mga anak. Marami silang ambition sa kanilang mga anak. And they don't want to send their children para sa battle of the Lord. Gagawin lamang yan pray. Gagawin lamang yan utusan. Gagawin lamang silang alila. Mga missionary. Kasi mga kapatid, the same na reasoning in the days of old. Sinasabi sa atin sa 1 Corinthians chapter 10, kung ano nangyari sa kanila in ancient time, ganun din ang mangyayari sa atin in the last days. Tama po ba? Samahan niyo ako, 1 Corinthians chapter 10. And I hope mga young men, young women, you are writing. Okay? Ito ang word of the Lord. 1 Corinthians chapter 10. Sabi dito sa verse number 11. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Sino ang mga kabataan na mayroong Bible dyan? Do you have Bibles? Where are the Bibles? Okay, mga kapatid. Young men, young women. Anong sabi ng Bible? Yung naganap sa kanila doon sa Israel, sa kanilang paglalakbay doon sa wilderness, is what? Ano po nila yon? Examples. Example yun sa atin na dinatnan ng mga katapusan ng panahon. Samahan niyo ako sa aklat ng Numbers. Numbers chapter 1. Even though we have our Bible sa ating cellphone, it should be na sa ating pagpunta sa church, we have our physical Bible. Amen po ba, mga kapatid? Kasi mga minamahal, sa pag-modern ng time, sa pag-modern ng technology, hinahanap ng Panginoon yung days of old. Hinahanap ng Panginoon yung godliness, the primitive godliness, that we have the Bible, we have the notes, we have the pencil, we have everything we need para mag-take note, mga minamahal kapatid. And I'm sure, sa invitation ni Sister Marga, nakalagay doon, you should have your Bible. Tama? You should have your notes. You should have everything na kinakailangan sa atin pong study. Amen po ba? Si nanay meron dalang Bible. Amen po? Nasamahan niyo ako sa aklat ng Numbers chapter 1. Okay, bago ko yung basahin ko muna yung quotation sa Messages to Young People, page 7, paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3. Okay? Ito ang sabi. In the olden days, when Jerusalem was to be built, the prophet in vision heard one heavenly messenger saying to another, Run, spake to this young man. Ano yung event? Bakit pinatakbo? Ito po yung rebuilding of Jerusalem. The rebuilding of Jerusalem. Sa ating panahon ba ngayon, binibuild ng Panginoon yung spiritual Jerusalem? Hindi ba ngayon nagbibuild siya ng kanyang church? What is Jerusalem? Jerusalem is a city of God. Tama po ba? It's a city of God, the temple of God. The New Jerusalem. Yes, mga kapatid. At ano yung temple of God? Tayo po yun. Sa building ng bayan ng Panginoon.
Sa building ng church ng Panginoon, God needs young men. God needs youth. Are you with me mga kapatid? Kailangan ba ng mga kabataan? Sa gawain ng Panginoon. Yes, because they're what? Kusgan sila, kusgan. Sabi dito, and so in these days, in the last days, the young men and young women of the Advent movement had been given an important part to act in the closing drama of Earth's history. So kagaya din sa ating panahon sa ngayon, at gaya sa panahon noong 1844, kinakailangan ng mga young men and young women para gumawa sa gawain ng Panginoon. So we have part sa last drama ng kasaysayan ng sanlibutan ito. We have the part, mga minamahal na kapatid. Sabi sa paragraph 2, the Lord has appointed the youth to be His helping hand. Ano sabi? The Lord has appointed the youth to be what? His helping hand. Mga kapatid, nanawagan ng Panginoon sa ating mga kabataan. Mga kabataan, if you are watching tonight, God is calling you. I hope na kayo po ay nakikinig and gawin natin everything na magawa natin to be present sa ating pong youth camp. Hindi ba natin kaya physically, at least makatune in tayo sa mga study sa youth camp. Amen po ba mga kapatid? Then sabi dito sa paragraph number 3, with such an army of workers as our youth. Anong tingin ng Panginoon sa mga youth? They are army of workers. Yes, rightly trained. Sa youth camp, ang mga kabataan ay titrain how to serve the Lord. Kasi mga kapatid, we should be rightly trained, might furnish how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. Mga minamahal na kapatid, nanawagan ng Panginoon sa mga kabataan. God wants our youth to be as helping hand, rightly trained. Okay, nasagutin niyo ako, saan sa Bible una naganap ang youth camp? Saan? Meron bang youth camp sa Bible? Sa Israel, sa kanilang pag-travel sa Kanaan. Question, pinayagan ba sila ng kanilang mga magulang? That's a saddest thing. In ancient time, hindi pinayagan ng mga magulang yung kanilang mga anak na mga youth para lumaban sa bayan ng Panginoon, para sa bayan ng Panginoon, o sa battle of the Lord. Ano ang sabi ng mga magulang? Ang mga anak namin at aming mga asawa, ang kanilang tingin ay weak. Yung mga bata, ang kanilang tingin ay weak. Alam niyo ba kung ilang taon yung sasabi nilang weak na yun? 20 years old below ay youth. 20 years old below, ano mga kapatid? They are youth. At kung ikaw naman ay, okay, let me see. Mga kamay ng 20 years old below. May I see? Yes, you are youth. And God is calling you to join in the army of workers. Rightly trained. Rightly trained. So, kinakailangan ng schooling. Kinakailangan ng youth camp para matrain tayo sa gawain ng Panginoon. So, naman yung mga 20 years old above, you should be the service of God. Ang 20 years old below ay kinokol ng Panginoon maging army. Ang 20 years old above, you should be in God's service. So kung wala ka sa serbisyo ng Panginoon, then where are you? Okay po, samahan niyo ako sa Numbers chapter 1. Sa Numbers chapter 1, ang sabi ng ating Panginoon, sa verse number 3, from 20 years old and upward. Ilang pong taon? 20 years old. All that are able to go to war in Israel, thou and Aaron shall number them by their armies. So kung tayo po ay 20 years old above, we should be in the service of God. So kung wala po tayo doon, so where are we? Nowhere. We are in the service of Satan. Because sa great controversy, there are only two sides. No neutral ground. Are you in the service of God? Or are you in the service of Satan? There is no neutral ground, mga kapatid. Numbers chapter 1 and verse number 30. At nung nirequire ng Panginoon
ang kanilang mga anak, mga kapatid, anong sabi ng mga Israelites? Are they willing? Sabi sa Numbers chapter 14. Numbers chapter 14. Sabi dito mga kapatid, nung ni-require ng Panginoon ang kanilang mga anak, anong sabi nila? Okay, sabi dito, sa verse number 1, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt? Or would God we have died in this wilderness? And therefore, and wherefore, sabi nila, hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey. Anong sabi nila? Dinala ba kami ng Panginoon sa wilderness? Parang ang mga asawa at mga at mga anak, ano daw mangyayari sa kanila? Gagawin lang kaming pain dito. May hina yung wife namin. May hina yung children namin. Gawin lang kaming pain dito. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? No. Yung sinasabi niyo may hina, they are the one that would cross the Jordan. Yes, mga kapatid. Because ang youth ay kinokol ng Panginoon to become the army of the Lord. Kasi mga minamahal, huwag tayo maging kagaya ng mga magulang of old na kanilang ni-reject ang calling ng Panginoon, winidraw ang kanilang mga anak. Ito sabi ng Panginoon mga kapatid. 31. Sabi ng ating Panginoon, okay, ating simulan sa verse number 28. Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Sabi ng Panginoon, kung anong hiningin ninyo, okay, bibigay ko sa inyo. Then sabi ng Panginoon dito mga kapatid, sa verse number 29, your carcasses shall fall in this wilderness. Yung inyong bangkay, mahuhulog talaga sa ilang na ito. And all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me, doubtless ye shall not come into that land. Yung 20 years old upward, na ano po, lahat ba ni mga katawid, sabi ng Panginoon? Yung nagmurmur lang. Ilan lang ba yung nagmurmur? 2 lang. Joshua at si Caleb. So if you are 20 years old upward, at hindi ka nagmurmur sa Panginoon, you should be in the side of God. Amen mga kapatid? Ano ba yung murmuring sa Panginoon? Ang murmuring sa Panginoon ay unbelief. Unbelief. Parents, do you believe na ang Diyos ay nagkukol sa inyong mga anak? Do you believe na na-require kayo ng Panginoon sa inyong mga anak? Then if so, why not sending them na maging missionary? Why not sending them to become the army of the Lord? Now, kapag tayo ay nag-withdraw, kapag tayo ay nakipag-reason together because we have our ambitions sa ating mga anak, then we are murmuring against God. Because God is calling us to be in line. Nakuha niyo mga kapatid? Yung ba sabi ng Panginoon sa atin? Then sabi niya, verse 31, but your little ones, which ye have said should be a prey. Yung mga anak niyo na sinasabi niyo magiging pain lang, magiging katulong lang, magiging lang utusan ng mga missionary. Ano sabi ng Panginoon? But your little ones, which ye said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. Kasi mga kapatid, magandang promise ng Panginoon. Ang first youth camp sa Bible ay naganap dun sa wilderness. The sad thing is, yung mga magulang ay hindi kasama ng mga anak. That's why, napakaganda ng ating youth camp because ito rin po ay family camp. Kinakailangan samahan ng mga magulang yung kanilang mga anak saan? Sa youth camp. Kasi mga kapatid, God is calling us today. Bakit mga minamahal? Ang team ng ating pong youth camp is restoration.
Is there a last youth camp in the Bible na magkakaroon ng restoration, mga kapatid? Is there? Saan? Any idea, mga kapatid? Meron ba? Now, turn with me sa Book of Malachi. Darating ang panahon na magkakaroon po ng last youth camp. Yes, mga kapatid. Di ko sinasabing last youth camp ito. Pero magkakaroon ng last youth camp, mga kapatid. Samahan niyo ako sa Book of Malachi. How do I know na ito po ay isang youth camp? Malachi chapter 4. Ang sabi ng ating Panginoon sa Malachi chapter 4, any idea? Meron talagang last youth camp? Yes, mga kapatid. At ang youth camp na ito, ang kanila pong team is about restoration. Di ba napakaganda ng ating team? Malachi chapter 4, sabi diyan sa verse number 1, For behold, am I right? Yes. For behold, the day cometh, okay, atin na muna sa verse number 5. Sabi diyan, Behold, I will send you who? Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Is at the last days, mga kapatid. Now, anong gagawin ni Elijah? And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Is this a youth camp, mga kapatid? Kasama ba ng youth camp ang family camp? Yung ba yung nangyari sa wilderness? Yes, mga kapatid. Kinakailangan wag paghiwalayin ang youth camp at ang family camp kasi ang purpose ng youth camp is to return the hearts of the children to their fathers. And the heart of the fathers to whom? To their children. Kinakailangan ng family restoration. And that is the last days before the dreadful coming of the Lord. So, there will be a time na magkakaroon po ng last youth camp. At ang youth camp na ito ay dadaluhan ng mga converted youth and converted father or parents. At sila po ay magkakaroon ng reconciliation sa bawat isa. Ito ay nakita ni Joel, at the same time nakita din po ito ni Peter. Nung binuhos yung Holy Spirit, nung early rain sa Pentecost, yun po yung patikim ng last youth camp. Ano sabi doon ni Peter? And in the last days, God will pour out His what? His Spirit upon all flesh. At sino po yung present doon, mga kapatid? Now, turn with me sa Book of Acts. Sino po yung present doon, mga minamahal? Book of Acts, what chapter? Chapter 1. Book of Acts, is that chapter 1? No? Okay. Acts chapter 2. Acts chapter 2, sabi dito sa verse 16, But this is what which is spoken by the prophet Joel. And it come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all, what? Flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Sino po yun na mga kapatid? Sino yung present nung ibinuhos yung Holy Spirit? The young men? Sino pa? The old. The young men and your old men. Verse 18. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Kasi mga kapatid, man and woman, young men and young handmaiden, old men and old women, all were present sa panahon ng last youth camp and last camp meeting. I wonder mga kapatid, testimonies to minister, sinabi doon, in the camp meetings, in personal effort. Ito yung chance ng Panginoon to what? To what? To
to pour out the Holy Spirit in the form of early rain and in the form of latter rain. Mga minamahal na kapatid, I hope na kayo po ay na-bless sa ating pag-aaral sa gabing ito. Kayo po ba ay na-bless? So ngayon, akin lang po tinuro sa inyo, shinare sa inyo by God's grace, kung kailan nangyari yung first youth camp. Kayo ba meron na lang mga kapatid? Kailan nangyari yung first youth camp? In the wilderness. At kailan nangyari yung, meron ba mangyayari na last youth camp? Anong pagkakaiba nilang dalawa? Yung first youth camp ay na-divide yung family. Walang parents. They were all youth at that time. 20 years old pababa. Parents lost. How about the last youth camp? Amen mga kapatid. Are you blessed tonight? Isa ba yung encouragement sa atin mga minamahal na kapatid? Whenever there is youth camp or camp meetings na merong calling to bring your children to that camp. Why? Dahil ang promise ng Panginoon, magkakaroon po ng family restoration. Both the parents and the children should be present at that time sa pouring out of the Holy Spirit. Are you blessed? Then be a blessing. Amen mga kapatid? Are you blessed? And then be a blessing. I hope na sa gabing ito, we learn something new from God's Word today. Happy worship po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord sa encouraging na mga paalala sa atin, sa bawat isa, hindi lang sa kabataan, kundi sa bawat isa sa atin. Nawa ay tayo makatugon sa panawagan ng Panginoon na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Sa atin pong pagpapatuloy, ating awitin ang I will follow thee, my Savior. Sa hymn number 433. Ha? Hindi mo alam? Watch ye saints. We know not the hour. O onward, Christian soldier. Sa hymn number 425. Onward, Christian soldier, 425.
pray. Amang banal, muli po namin binabalik ang papagpasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Salamat po sa inyong panawagan sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kami na hindi po namin maulit ang nangyayari sa nakaraan na ipinagdamot ng mga magulang ang kanilang mga anak upang sila po ay makipaglaban ng inyong pakipaglaban. Alam po namin na ang pakipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa espiritu at sa laban sa mga lingkod ng kadiliman. Ama, hinihiling po namin na kami na mga magulang sa ngayon, kami po ay magkaroon ng mabuti at mabuting puso at masunuring puso upang amin pong may paggamit ang aming mga anak sa paglilingkod sa inyo. Samahan din po naman ninyo ang mga anak at mga kabataan sa ngayon. Kayo po ang kumilos sa kanilang puso na makita po nila na ang kanilang calling ay napakataas at kayo ay umaasa sa kanila na sila po ay matrain isang army of workers na tatapos na inyong gawain at maglulahati sa inyong dakilang pangalan. Kung paano po ninyo nagamit si Joshua at saka si Caleb, 10 ng mga kabataan sa panahon na yon. Ama, tulungan po ninyo kami, i-qualified po kami, bigyan po kami ng pusong masunurin at kahabagan po ninyo ang aming mga kahinaan. Tulungan po kami na kami po ay ma-qualified sa huling gawain na sanlibutan ito. Pagpalain po ang iglesyang ito at tulungan po ninyo kami sa programa sa isang linggo ng youth camp at ang mga pangailangan na i-provide, ang mga nakakarinig po nawa ng mensaheng ito, sila po ay tawagin at sa panawagan ay tumugon at kanilang dalhin ng kanilang mga anak bilang buhay na hain sa inyong harapan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Spirit of God.